Hello mga kaulam! Ano bang ulam ay di ginataang labong na may saluyot at may dilis. Diyos ko po Rudy, sobrang sarap nito. Tapos, bumili na lamang ako ng kanin dahil ang microwave na dinala ko sa school ay hindi pa naka-set. Parang nakatago pa yata, hinahanapan pa kung saan ilalagay. Tapos laang ng meeting namin diyan, kaya ako nagmamadaling kumain dahil yan ay parang 3:15 na ng hapon ay hindi pa ako nagtatanghalian. Tapos ang inalmusal ko lamang ay biskwit. Tapos habang ako nag-umpisang kumain, may dumating naman na 2 guro. Diyos ko po Rudy, hindi ko naman maalok dahil hindi naman ibang lahi sila. Hindi ko alam kung nakain sila ng ganitong labong at tapos may tuyong dilis. Tapos tinitingnan nila ang pagkain ko. Sabi ko, hindi ko kayo aalokin, huwag niyo akong sasaluhan dahil hindi ko alam kung nakain kayo ng ganito. Kaya ang ibinigay ko sa kanila ay yung aking biskwit na maring. Alam ganun yung mga kaulam, di paborito ko yung maring. Ibinigay ko tuloy sa kanila yung isang pack na maraming laman. Ay di naubos nila at sarap na sarap sila. Sabi ko yan na lamang ang inyong kainin dahil sila daw gutom na gutom din at wala din silang tanghalian at gawa nga ng kami napasabak nga sa meeting. Para ako pagdating sa bahay ay hindi na ako kakain dahil dadating ako sa bahay ng pasado 5:00. Ay pagkagayong oras mga kaulam, ako'y alanganin ng kumain. Kaya minsan talaga yung lambot na ako sa gabi kasi hindi nga ako po pwedeng kumain sa gabi at aatakihan ako ng aking acid reflux. Tapos hindi ako makakatulog masyado. Kaya pag Wednesday hanggang 4:00 kami sa school. So kapag Wednesday, sa school na ako nakain para pagdating sa bahay, wala na, hindi na ako kakain. Kung ano na lamang ang dapat kong gawin, yun na lamang ang aking tinatapos. Idea naman talagang pandit na pandit itong dalawa kong teacher. Ikaw teacher at kasarap-sarap na aking kain. Wala nang ginawa kundi ako'y abalahin, kundi ako'y huntahin, kundi ako'y tanungin. Siyempre hindi naman ako pwedeng hindi sasagot at baka sabihin na may ako'y napakabastos. Alam naman ako'y gutom at dahil ako'y nasa meeting pala ang kami, alam na nilang nag-order na ako ng kanin. Tapos kalagitnaan ng meeting, nagpaalam ako doon sa aming head. Sabi ko, nandyan na yung order kong kanin sa gate. Lalabas muna ako sandali. Piniyagan naman ako, mababait naman sila. Dahil alam naman nilang oras iyon ng kain, oras iyon ng tanghalian ng mga teacher. Tingnan ninyo mga kaulam, ganyan talaga dito sa UAE ang oras ng tanghalian ng mga nagtatrabaho. Hindi naman lahat pero karamihan ay ganyan. Dahil dito late talaga ang kain. Tas ang hapunan dito, lalo na yung mga nagtatrabaho sa sales, ang hapunan dito mga 10:00, 11:00, ganyan. Hindi kagaya sa Pilipinas na 7:00 pala ng gabi yari na, tapos na ang hapunan. 12:00 ng tanghali nakapagtanghalian na. 7:00 ng umaga nakapag-almusal na, puro kanin. Ganyan sa Pilipinas dahil ako umuwi, ganyan talaga 7:00 ng umaga nag-aalmusal na ng kanin. 12:00 o laon na ng tanghali tapos na. 7:00 ng gabi yari na ang hapunan. Talaga naman, yun naman talaga ang maganda at yun naman talaga ang dapat. Kaya dito sa abroad mga kaulam, kung inyong mapapansin, marami din dito ang nagkakasakit dahil nga wala na sa tamang oras ang kain. Tapos dahil lagi nagmamadali ang kain, minsan mga noodles na lamang, kung ano na lamang yung pinakamadali na sardinas, noodles, yung mga ganyan. Tapos magbimeryenda sila, yung binibili pa sa yung mga sa fast food, yung parang wala na, o kaya kung talagang wala nang time magluto, bibili na lamang ng mga chicken nuggets, yun na lamang ang uulamin. Kaya walang nutrients ang katawan, walang nakukuhang sustansya. Kaya ako pag may time din laang, talagang pinipilit kong magluto ng gulay, ng mga bulanglang, ng mga isda. Dahil pagod ka na nga sa trabaho, hindi ka pa kakain ng maayos, ay di good luck na lang sa iyo. Ay dito naman mabibili mo din lahat. Ang wala nga lang dito yung labong. Meron naman din ditong labong sa totoo lamang nasa lata o kaya yung naka-vacuum na labong. Pero talagang mga kaulam, ako isang beses bumili noon, mapanghi. Parang inihian. Mapanghi talaga, hindi ko alam, siguro dahil hindi nila yun hinalabusan. Yung digat hinahalabusan natin ang ganyan para mawala yung amoy, para hindi agad masira. Siguro yung mga itinitinda dito, hindi yun hinalabusan, basta na lamang pagkakuha nila sa kawayanan, basta na lamang nila inilata, o kaya basta na lamang nila ibinakyum. Walang halbos-halbos. Pero sa larangan ng mga gulay, mga malunggay, okra, talong, sitaw, lahat meron naman dito. Dapat nga lamang ikaw ay ma-effort magluto. Dapat nga lamang ikaw masipag magluto. Kung gusto mong maging malusog at kung gusto mong maayos ang iyong kalusugan, dapat meron kang time, bibigyan mo ng time ang sarili mong magluto. Ay di pagdating ko sa bahay kahapon, ako'y antok na antok, ay di ako'y nakatulog ng siguro mga 6:00 hanggang 8:00 ng gabi. Hindi naman talaga ako normal na nakakatulog ng ganyan, pero dahil nanonood ako ng movie, may pinapanood akong movie,
Abay, ako'y inantok, di ako'y natulog muna. Pinatulan ko talaga ang aking antok. Nagising ako ng alas 8, tapos wala, freshen up laang. Tapos mga alas 10, tinatry ko na namang matulog, hindi ako makatulog. Yun, 11:15 na ako nakatulog siguro. Dahil 11 ako humiga at parang pinapakaramdaman ko aking sarili. Siguro mga 11:15 nakatulog na ako. Tapos 5 o'clock nag-alarm naman ako. Talagang ganyan ang buhay OFW, wala ka talagang choice, kundi yung oras mo hindi mo maintindihan kung saan mo ilalagay ang mga gagawin mo. Ay siya, diyan na kayo.